mukha rito, pangalan doon. Ganyan ang estilo ng mga e-politiko. Mga politikong walang magawa kung hindi ang magbida-bida. Magmula sa tarpaulin, bagong gawang tulay, greetings na akala mo ay sila ang pumasa. Pagbati sa fiesta, sa itatayong building na akala mo sa kanila, and many, many more. Anong point na mga yan? Gaya na lamang nitong barangay ID sa barangay Tatalon sa Quezon City. Reklamo ng residenteng si Sai, mas malaki pa ang litrato ng kanilang barangay chairman kesa sa may-ari ng ID. Magugulat ka kasi pagtingin mo, ay, mas malaki pa yung picture ni Kapitan kaysa sa picture ko sa unahan. Di ba kasi na-expect mo ID mo, so tungkol sa yung nasa yung information kasi identification card nga siya. So it was supposed to show you, your information, hindi si Kapitan, di ba? Hirit pa ni Sai, parang di nasulit tuloy ang pondo ng barangay. Mas mainam siguro na yung, halimbawa sa barangay ID, yung color, yung print, yung ink na ginamit natin para i-print yung ating mga imahe sa mga barangay ID ng ating mga residente. It could have been used more properly and more efficiently kung ginamit natin sila sa mas magandang mga proyekto. Pinuntahan ng aming team ang mismong barangay hall ni Cap. Umiwas nga lang siyang humarap sa aming kamera. Pero ang dinadahilan sa amin ng barangay secretary, iwas peke raw kaya nilagyan ng mukha ni Cap. Kumbinsido ba kayo? Ito naman si Marivic na taga Malabon. Si Mayor ang dinadaing. Ang Certificate of Recognition ng kanyang anak with honors, mas bida pa ang mukha ni Mayor. Mayor, ikaw bagong graduate? Mas malaki pa kasi yung picture niya kaysa doon sa pangalan ng anak ko. Parang naeepalan lang kasi ako sa ganun. Na mas malaki pa yung picture mo kaysa sa sa pangalan ng anak ko na dapat hindi naman. Nandyan na nga yung perma mo, pangalan mo, pati ba naman picture mo nandun. Malaki ang panginginayang ni Marivic sa award ng kanyang anak na di na raw niya magawang maipagmalaki. Madi-display ko siya kasi syempre proud ka kasi nagkaroon ng honor yung anak mo. Kaya lang, yun nga, may picture niya. Kaya syempre, hindi mo na i-display. Ang nirereklamong certificate pasok sa probisyon ng anti-EPAL bill ni Surigao del Norte 2nd District Congressman Robert Ace Barbers. Yung picture ng politiko na nasa mismo nakadikit o nandoon mismo sa diploma na galing sa isang public school or hindi kaya state university or isang state college, siguro dapat bawalan talaga yan dahil yan EPAL na klarong-klaro. Pag ganito kasi, ang lumalabas, kunyari may isang syudad, no, na siyang nag-issue nitong Certificate of Recognition. Kaya from the city of ganito, isang city, no? Pag ganun pa, kumbaga, Congressman, parang gumastos dito yung city government, di ba? Yeah, ay siguro from that particular situation, palagay ko, ang gumastos siguro niyan ay ang city government. Kahit ang barangay ID na may mukha ni Mayor, di rin ligtas sa anti-EPAL bill. Babala pa ni Barbers, mabigat ang magiging parusa sa mga epalitiko kung mailulusot ang kanyang panukala. Ang penal provision ng proposal kong ito yung 6 months to 1 year imprisonment. May criminal liability ito, Julius. Tapos a fine of 100,000 to 1 million pesos. Saka, in addition to these penalties, meron siyang perpetual disqualification from holding public office. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng tumakbo kapag ikay na-convict. Naku po, mukhang maraming madadaling epalitiko rito Sinubukan naming mag-set ng interview kay Malabon Mayor Jeannie Sandoval, pero nagbigay na lang ng written statement ang City Administrator ng Malabon. Ang sabi nila, ang certificate ay pagkilala raw ng pagsisikap ng mga bata sa kanilang pag-aaral at ng bawat pamilya para matiyak na ang kanilang anak ay may magandang kinabukasan. Ito rin daw ay patunay sa dedikasyon ni Mayor para matiyak na ang pondong mula sa buwis ng taong bayan ay nagbubunga ng magandang resulta ng edukasyon. Pero parang hindi rin naman nasagot yung tanong natin kung kailangan ba talagang may mukha ni Mayor ang certificate o kahit ano pang mga material o infrastruktura na galing naman sa buwis natin mga Pilipino. Paalala lang po na hindi utang na loob ng mga mamayan ang nakukuha nilang serbisyo mula sa pamahalaan dahil deserve po nila yan.
Mga kapatid, Cheryl Cosip po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong issue ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.